Kamusta guys? Today's video ay itong sa Itel P65 ang ating bubuksan. Ito guys yung trending ngayon na may estilo na cyber layout sa design niya. Tingnan natin kung sulit nga ba siya. Itong si P65 ng Itel guys ay merong tatlong kulay. Pinili ko ay kulay itim. Meron din siyang kulay pula at cyber titanium. Sa memory capacity naman ay meron siyang 4128, 8128 at 6256. Buksan na natin guys para ma-review. Sa box pa lang ay mukha na siyang mamahalin pero under budget friendly pa din yung category niya. E nasa likod yung mga key specifications, isa-isahin natin yan mamaya. Pagka-open mo ay meron pa ulit isang inner box na nagpaganda sa initial impression niya. And ito na guys yung phone pero makakasama niya muna ay warranty card, phone case na jelly type, SIM ejector pin, USB Type-C cable, and 18 watts na AC charger. Ito na guys yung itsura ng Itel P65 sa color itim na variant. Sa right side ng phone ay merong volume buttons at sa baba niya ng power button. Meron na rin yan fingerprint na sensor. Ito namang nasa taas ng volume ay flex button. I-setup natin yan mamaya. Dito naman sa left side ay merong SIM card SD card slot. Supported niya ng dual SIM kasabay ng micro SD. Sa taas ay walang mga ports or button and sa bottom side ay merong 3.5mm jack, microphone, Type-C port and yung speaker ng phone. Andito naman sa likod yung 50 megapixel main camera, flashlight at yung ring light niya. Astig yung itsura nitong P65 natin. Modern type cyber design na may pagka-glassy yung look pero palagay ko, dalawang separate layer ng plastic material yung panel na to na may layout yung base at naka-finish ng transparent panel itong pinakalikod niya. Ngayon naman guys, start na natin yung Android para ma-check yung buong specs niya at malagyan na rin natin ang mga games. Ito na siya guys, nag-open na at na-setup ko na din. Itel OS 14 ang operating system niya, syempre based on Android 14. Napaka-smooth ng swiping dahil na rin mataas ang refresh rate. Dito naman sa specs, yung processor niya Unisoc T615 CPU, octa-core yan guys. 5000 mAh ang battery, 6.7-inch HD Plus ang screen, 128GB yung storage nitong akin, 4GB base RAM at meron siyang MEMFusion na pwede mo i-setup up to 4GB na additional, click modify restart ng phone para ma-apply ang setting. And pagka-restart ng phone, 8GB na yung total na RAM nitong P65 pero virtual RAM yung MEMFusion na kumukuha ng memory sa internal storage para bumilis yung loading ng mga apps or games at mas madaming ma-open ng sabay-sabay. Bukod sa MEMFusion ay isa sa mga special function nitong P65 ay meron din siyang dynamic bar na may interactive animation na makikita malapit sa front camera katulad ng charging animation at iba pa. Ito naman guys ay smart panel para easy access sa mga favorite apps mo sa pag-swipe ng left or right edge ng phone mo. Next ay game mode para sa game assistant at iwas sa notifs ng nilalaro mo. Makikita din in-game yung flex button na isi-set up natin mamaya. Ito naman guys ay dual app na perfect sa may mga dalawang account ng Facebook, Messenger, Instagram at TikTok para sabay naka-open yung magkaibang account. Next ay kids mode. Straightforward na yan guys. Magsiset up pa ng screen lock para pang kids ang access ng phone mo and itong panghuli ay peek proof na i-hide yung area sa labas ng scrollable display para sa privacy na din. Dito sa flex button, pwede ka mag-customize na mag-open o mako-configure na apps based sa pinili mo. Katulad ng one press mag-open yung calculator and sa long press naman ay mag-open yung sound recorder. Bukod sa dalawang yan, pwede mo rin set up yung camera mo para ito yung magiging button for capturing pictures and as well as mapping or extra button sa mga games na may mga trigger functions.
Ito naman backlight effect o yung ring light niya guys, may mga indicator yung ilaw nito sa likod. Katulad ng para sa games, notifications, at yung photo timer na ilaw. Na kapag nakaset sa countdown yung camera shutter, ito yung magiging timer niya. Etong nasa baba lang guys yung may LED na effect. Bali normal na flashlight, yung nasa taas niya. Ito naman guys yung mga sample images and videos captured ng ating ITEL P65 smartphone. Supported din ng P65 ang dual video para magkasabay ang record sa harap at ng likod ng camera na maganda sa mga recording na may POV. Etong si ITEL natin ay merong AI Vana or iVana. Same lang halos sila ng Siri sa iOS or Google Assistant ng most Androids na assistant feature ni ITEL based sa AI ng GPT at pwede mo siyang ma-access using power button na naka-open ang screen. Bukod sa Google Play Store, ang mga ITEL OS ay merong Palm Store. Basically kapares lang sila na pang-download ng App Store games, pero para sa akin, mas okay pa din mag-download sa mismong Play Store. Bago tayo sa games, naka-default sa around 90Hz ang auto-switch na refresh rate na makikita sa setting. Iset natin yan guys sa 120Hz para sa maximum sampling rate niya. Sa games tayo, sa Metal Slug, sobrang smooth niya kahit naka-manual aiming sa setting, kaya swak na to pang 2D games natin. Sa CODM gumagana gyroscope, pwede rin multitouch at sa medium setting tayo. Tapos nag-setup ako ng flex button dito, enable mo lang sa game bar niya, tapos pili lang ng posisyon, itong akin ay para sa jump na function. Dito naman sa Wild Rift, sobrang smooth din siya kaya okay na okay ito sa mga MOBA games dahil makakapag-rank games ka dito ng maayos. Dito naman sa RPG na Diablo Immortal, medium to high setting ang pwede sa kanya. Pero kung matagal ka mag-grind sa game na to, sa medium ka lang para mas stable. Isa pang RPG na HSR, high setting playable siya, and ganun din kung matagal ka mag-grind, medium lang tayo.
Ito guys, may na-download pa sana ako na RPG from same dev ng HSR na ZZZ, pero hindi siya compatible sa phone natin. And panghuling game na RPG ulit, solo leveling, kinaya niya sa high setting din, kaya pwede na rin siya as gaming itong P65 natin. And ito naman guys, yung 2 benchmark results ng ating ITEL P65 smartphone. Conclusion natin guys, syempre mas malakas to kaysa sa predecessor niya na may T606 CPU. Mas nagustuhan ko rin to kaysa sa unbox ko dati na S23 Plus. Bukod sa mas mura, halos magkasilakas lang din sila with T615 and T616 CPUs na nag-range from medium to high settings yung gaming mo alongside 120fps basta supported ng game. Latest na din yung OS with Android 14. Ayos na din yung 50 megapixel na camera niya at mabilis na din yung 18 watts sa charging. Kaya kabuuan, panalo na yung ganitong model sa ITEL na brand. Lalo na sa itsura ng back panel niya as well as ring light na feature niya. Kaya magbumukhang high-end yung hawak mo na phone. And salamat kayo sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga ITEL smartphone.